Ito yung mga usual na tanong sa mga pure electric vehicle. Magkano konsumo sa kuryente? Gaano kalaki ang matitipid mo? Mas mura ba kaysa sa gas o diesel? Magkano gastos sa pag-charge? Gaano kalayo ang mararating yan? At kamusta naman ang takbo? Sasagutin natin lahat yan sa mga gagawin ko pang videos. Pero this time, pag-usapan muna natin kung magkano nga ba ang konsumo sa kuryente at kung gaano kalaki ang matitipid mo sa paggamit ng pure electric vehicle. Kung sa mga sasakyan na gumagamit ng gas at diesel, kilometer per liter ang sinusukat sa fuel efficiency. Sa electric vehicle, kilowatt hour naman ang basehan. So for example, kung itong BYD E-MAX 7 ay may 72 kilowatt hour battery capacity, kukunin mo lang kung ilang kilowatt hour yung tinakbo ng sasakyan mo. Para makuha mo yun, kunin mo kung ilang percent yung nabawas sa battery mo sa huling biyahe mo. Gawin natin example yung last na ginawa kong test. 156 kilometers ang tinakbo ko nun and 28% ang nakonsume na battery. Kukunin mo ngayon yung 28% ng 72 kilowatt hour, which is yung total capacity ng battery ng E-MAX 7. So 72 kilowatt hour multiply by 28% is 20.16 kilowatt hour. Yan yung nakonsume ko sa 156 kilometers. I-multiply naman natin ngayon sa price per kilowatt ng Meralco yung actual kilowatt hour na tinakbo natin. So for example, 14 pesos per kilowatt ang charge ng Meralco, 20.16 kilowatt hour multiply by 14 pesos is 283 pesos. So yan yung nagastos ko sa kuryente dun sa 156 kilometers kung sa bahay ako nag-charge. Kung sa mga EV charging stations ka naman magja-charge, usually nasa 17 to 28.5 pesos per kilowatt hour ang rate nila. So 20.16 kilowatt hour times 28.5 is 575 pesos. Yan ang magagastos mo kung sa EV charging stations ka naman magcha-charge. Ngayon ikumpara naman natin sa diesel. Doon sa ginawa kong test last time, kung yung Fortuner ang ginamit ko, mag-average ako ng 12 kilometers per liter doon since nagre-range siya 10 to 15 kilometers per liter yung sasakyan ko. Depende pa kung gaano kabigat yung karga mo o kung gaano ka-traffic. Kaya ilagay na natin sa 12 kilometers per liter. So kung tumakbo ako last time ng 156 kilometers, divide natin yan sa 12 kilometers per liter. Bali 13 liters ang na-consume na diesel sa 156 kilometers. Kung pagbabasehan natin yung price ng diesel bago magkagera sa Iran, nasa 50 to 70 pesos per liter ang price niya noon. Compute na lang natin sa 50 pesos per liter. So 13 liters times 50 pesos is 650 pesos. Yan ang gasto sa diesel kung before nagkagera to ha. Yung ngayon naman ang pag-usapan natin. 13 liters times 100 pesos per liter is 1,300 pesos. Ang sakit sa bulsa, di ba? Ito na yung breakdown. Sa 156 kilometers na tinakbo natin sa actual road test, 20.16 kilowatt hour ang nakonsume sa BYD E-MAX 7, while 13 liters naman ang estimated na nakonsume sa Toyota Fortuner. Ito na yung cost ng charging at fuel. So kung sa bahay tayo nag-charge, ang magagastos natin sa 156 kilometers is 283 pesos. Kung nag-charge naman tayo sa EV charging stations, 575 pesos ang magagastos natin. Sa diesel naman, before war, 650 pesos ang magagastos. Pero kung yung price ng diesel ngayon ang pag-uusapan, 1,300 pesos ang magagastos mo. By the way, free pa lang charging ng EV sa mga SM sa ngayon. Sa case ko naman, never pa ako nakapag-charge sa bahay since nabili ko yung EV. Every time kasi na nasa SM kami ni Mau, halos bakante lagi yung charging station. Kaya yung first 1,000 kilometers ko sa EV, wala pa akong ginagastos sa charging. Kung umabot ka sa part ng video na to, pa-like, comment, and share naman itong post na to. And pa-follow na rin yung page. Maraming salamat!